Kung meron kang biglaang bisita, itong recipe na to perfect kasi ito less than 30 minutes lang luto na. Bali, etong ang ulam na to, matagal ng request to ng mga bagets kaya paminsan-minsan ay napapagbigyan din ang kanilang mga cravings. Eto namang broccoli, hindi masyadong kamahalan yung pagkakabili ko. Cut lang into florets, then ibabad sa tubig na may asin at habang nakababad, i-prepare naman itong hipon. 1 kilo lang to pero medyo marami kaming kakain. Swerte na nga kung makapag-3 peraso kami rito. Mahal kasi talaga ang hipon, kaya yung makatikim ka lang ng konti, tama na yon. Sa paglilinis naman ng hipon, basic lang, gugupitin lang lahat ng mga sungot-sungot na yan. At dito sa pangatlong gitla ay hihilahin mo ng toothpick yung bituka. Nandyan kasi lahat ng kinain yan, then rinse mo. At dahil ready na lahat ng kakailanganin, pwede na tayong mag-start magluto. Kung nanonood ka pa ngayon, pakipusuan na agad itong recipe at pakilagay naman sa comment section kung ano ang paborito mong luto ng hipon. Dito pwede kang gumamit ng butter pero dahil wala akong butter kaya oil ang gagamitin ko. Magisa ng sibuyas at bawang. Quick and easy recipe lang to. Talagang ilang minuto lang naman luto na. Ilalagay ko na itong broccoli. Tapos gisahin lang ng 1 to 2 minutes sa malakas na apoy. So kailangan kapag ganitong mga gulay yung niluluto para hindi maging masyadong malabsak ang pagkakaluto, lutuin natin sa malakas na apoy. Dito sa recipe na to, pwede kang maglagay ng corn at pwede ka ring maglagay ng mushroom. Kahit alin po dyan, then season with salt and pepper. Ilagay mo na rin yung seasoning na gusto mo. Then, ilalagay na itong mga hipon. At sa mga puntong to, pwede mo nang i-check kung paluto na yung sinaing mo dahil malapit na tong maluto. Ang mahal ng hipon, kaya wag mong i-overcook dahil sayang naman, hindi masarap ang overcook na hipon. At kung gusto mo yung maraming sabaw, bahala ka nang mag-adjust ha. Naglagay ako ng water dito. Naglagay na rin ako ng cream. Kung gusto mong gumamit ng evaporated milk, pwede rin naman. Dito sa amin, ang mga bata mahilig talaga sa sabaw. Kaya dinadamihan ko yung sabaw. Tapos nilalagyan ko na lang ng slurry or yung cornstarch na tinunaw sa tubig para lumapot pa rin yung sauce. O diba? Talaga namang super quick and easy. Less than 15 minutes nga lang ay luto na to. Kaya isave mo na at sana itry mo rin. Yung mga ingredients na ginamit ko para dito ay ilalagay ko po sa dulo ng video. Paki-screenshot na lang. Shout out po sa inyong lahat. Salamat!